Kumusta po kayong lahat dyan? Si Miss Jan po ulit ito. Okay, another day, another story po tayo, ano? Ayan, kumusta po kayo? Welcome po dito sa ating paboritong tahanan, mga kwento ni Miss J. Ayan, maraming salamat po sa pananatili at walang sawang pagsuporta. Syempre, dahil dyan ay babati tayo sa ating mga avid listeners dyan na talaga namang naghihintay lagi sa ating mga stories every day. Ayan. Hi to Alicia Vargas. And to Emilita Pakatan from Misamis Occidental. And to Juna Tose ng Negros Oriental. Ayan. Hi din kay Chel Ferruelo from UAE. And nagpapa-shoutout din si Ma'am Eliza Sempal. Ayan, maraming salamat po. And to Lee Inate. Ayan, I'm not sure if tama yung pagkakasabi ko ng pangalan niya, but she's from Morocco. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. And of course, to Domingo Martinez. Maraming salamat po talaga sa inyo. Ayan, pagsisikapan po natin na ma-shoutout po lahat ng mga listeners natin, lalong-lalo na yung mga loyalist natin, na talaga namang kayo po yung dahilan kung bakit sa kabila ng mga pagsubok natin dito sa ating platform, patuloy pa rin po tayo na nagsishare ng mga stories natin. Maraming salamat po sa inyo and looking forward that even may mga pagsubok na naranasan, makabuo ulit tayo ng isang malaking pamilya again. Ayan. So mga hindi pa po alam na ito na po yung bago nating tahanan, i-chika nyo po sa kanila, i-share po ninyo itong ating channel, i-like and subscribe po. Ayan. So, syempre, dahil dyan ay isang panibagong story na naman ang ating sabay-sabay na pagsasaluhan at ito po ang The Engineers Little Cargadores. Ayan. So, kung handa na po kayong makinig dyan, aba ay tumutok na. May mga sikreto na hindi itinago dahil sa kasinungalingan, kundi dahil yun lang ang natitirang paraan para maprotektahan ang mga mahal mo. Ngunit gaano katagal kayang mananatiling ligtas ang isang lihim mula sa araw-araw mong nakakasama? Huwag magkukulit, okay? Masakit na yung tuhod ni Lola kaya hindi kayo pwedeng magtatakbo-takbo o maglaro sa labas. Magdadala na lang ako ng pasalubong sa inyo mamaya pag uwi ko galing trabaho, okay ba yon? Nakangiting saad ni Emily sa kambal na anak. Nakakandong ang mga ito sa kanya at parehong nakayakap. 4 na taong gulang na ang kambal at kagulat-gulat para kay Emily ang bigat ng mga to. Fried chicken po ba yung ulam natin mamayang gabi? Maliit ang boses na tanong pa ni Zian. Kaka-fried chicken lang natin kahapon. Gusto niyo ulit fried chicken? Opo, please mommy. Yung marami pong balat. Tsaka pwede po bang may fries? Pakiusap pa ni Zion. Okay, mag-uuwi ako ng KFC mamaya. Gusto niyo ba yon? Sabay na napahiyaw ang kambal. Natawa na lang siya at hinalikan ang mga ito sa pisngi. Sige na, magpakabait kay Lola, okay? Lalong-lalo na sa mga classmate niyo sa school. Ikaw, Zian, kapag nabalitaan kong nanuntok ka na naman ng kaklase, wala ka na talagang pasalubong. Hindi na po mauulit, mommy. Ako na pong bahala kay Zian, mommy. Isa ka pa, Zion. 4 na taong gulang ka pa lang pero marunong ka nang maglagay ng black eye. Huwag niyo na ulit gagawin yun, okay? As much as possible, habaan ng pasensya at magsusumbong kay mommy. Sila naman yung nag-una eh. Sabi nila wala kaming daddy. Nakangusong sagot pa ni Zian dahilan para matigilan siya. Fraternal twins man ang kambal, pareho naman mula sa tatay ang mata at ilong nila, kaya hindi nawawala sa isip ni Emily ang ama ng kambal. Klinaro ni Nanay Selly ang lalamunan nito. Kanina pa pala ito nakikinig mula sa pinto. Malilate ka na sa trabaho. Pinilit ni Emily na ngumiti at muling hinalikan ang mga anak. Magpakabait kayo kay Lola. Nay, mauna na po ako.
Mag-uwi na lang po ako ng ulam mamaya bago pumasok sa restaurant. Sinabi ko naman kasi sa'yo na huwag ka nang pumasok dyan. Naglalako ka na nga sa umaga at nagkakarga sa may construction site. Hindi ba pwedeng bitawan mo na yan? Ako na yung naaawa sa katawan mo, anak. Mahabang litanya ng matanda. Ano ka ba, Nay? Sanay na ako. At saka hindi pwedeng huminto. Kasi nag-aaral na yung kambal. Sige na, papasok na ako sa trabaho. Inalis ni Emily sa isip ang sinabi ng ina. 8:00 na nang makarating siya sa site at nagsimulang magbuhat ng mga construction materials. Binati siya ng ilang katrabaho. Ang ganda-ganda ng kutis mo pero mas pinili mo pa rin magtrabaho dito. Wala ka bang nahanap na ibang mapasukan? Tanong ng matandang katrabaho niya habang inaalalayan nila ang mga tauhan sa itaas na magsali ng semento. Ikaw, Manong, ang tanda-tanda mo na pero dito ka pa rin nagtatrabaho. Wala ka rin bang ibang mapasukan? Pagbabalik niya sa tanong nito. Pareho na silang natawa sa isa't isa. Pilya ka talagang bata ka. Sa'yo nagmana ang kambal na anak mo. Kailan sila bibisita dito ulit? Baka hindi ko na po pabalikin dito. Delikado masyado. At saka biglang nagbabago yung pangarap nila eh. Nung sinama kong maglako ng kakanin, pangarap na raw nilang maging tagalako. Ngayon naman, gusto na naman nilang maging construction worker. Natawa ang ilang nakarinig. Bakit nga ba kasi ayaw mong maghanap ng ibang trabaho? Sayang ka. Ang bata-bata mo pa para magtrabaho sa ganito. Naningkit ang mga mata ni Emily nang masinagan siya ng araw. Gamit ang manggas ng kanyang long sleeve ay pinunasan niya ang pawis. Wala naman akong natapos. 'Di ba sinabi ko naman sa inyo na first year pa lang nag-stop na ako kasi nagkasakit si nanay. Sinubukan ko rin naman na mag-apply ng ibang trabaho kaso kahit na maliit yung posisyon na trabaho, ang hinahanap nila ay may diploma. Biruin mo, barista lang sa coffee shop. Hinahanapan na ako ng diploma. Dito lang naman sa Pilipinas yung maraming qualifications pero ang baba ng sahod. Saad pa ni Manong Kiko. Totoo, sinubukan ko ring tumao sa palengke kaso buong araw yun at 300 lang yung sahod ko. Hindi tulad dito na nakakapaglako pa ako sa umaga at nagpa-part-time sa restaurant. Kahit papano malaki yung nauuwi ko. Tama na yung daldalan, andito na sina engineer. Sigaw ng kasamahan nila. Mabilis na bumalik sa trabaho sina Emily. Sunod-sunod ang pagbati ng mga tao sa dumating, kaya nakangiting ipinihit niya ang katawan sa likod. Ngunit unti-unting natunaw ang ngiti sa kanyang labi nang magtama ang mata nila ng isang pamilyar na lalaki. Everyone, ito si Engineer Brent Saavedra. Siya na ang may hawak na project na to, kaya galangin niyo siya. Anunsyo ng isang engineer. Hindi nakagalaw si Emily. Tipid ang ngiti ni Brent habang isa-isang nakikipagkamay sa mga tauhan. Nanatiling nakatitig si Emily sa lalaki hanggang sa magtama ang mga mata nila. At nakita ng lahat kung paanong bahagyang manlaki ang mga mata ni Brent. Uy, batiin mo si engineer. Bulong ni Manong Kiko. Hello, Engineer Saavedra. Halos pabulong na bati niya. Hindi nagsalita si Brent. Dinilaan nito ang pang-ibabang labi at nilagpasan siya. Ramdam ni Emily ang pagkirot ng kanyang dibdib. Ayos ka lang, namumutla ka. Saad pa ni Kiko. Ayos lang po. Tara, bumalik na tayo sa trabaho. Napugian ka kay engineer ano? Kaya ka nagkakaganyan. Ayos lang yan, Emily. Naiintindihan kita. Ganyan na ganyan yung reaksyon ng mga kababaihan nung kabataan ko. Napangiwi na lang siya sa matanda. Sa kabila ng matinding sikat ng araw ay pinagpatuloy nila ang trabaho. 3:00 nang ipinatawag si Emily sa opisina ni Brent. Wala siyang ideya kung bakit. Ngunit pumunta pa rin siya. Pasok! Sigaw ni Brent nang kumatok siya. Kaagad na dumako sa mukha niya ang mata ng lalaki nang pumasok siya. Nahihiyang inayos ni Emily ang magulong buhok at pinunas ang kamay sa lumang pantalon. Pinapatawag niyo raw po ako, engineer. What are you doing here? Ano? This is not what I expect when I see you. Why are you working here? Didn't I tell you to live your life better? Yan na yun, Emily. Hindi niya inaasahan ang sunod-sunod na sinabi nito. Pinapunta mo lang ba ako dito para tanungin ng ganyan? Sa pagkakaalam ko wala na tayo. Kaya bakit mo sinasabi ang mga yan? Nope.
I didn't call you to ask those questions. You're here because I want to tell you that you're now fired. Nanlaki ang mga mata ng babae. Wala akong nagawang mali sa trabaho ko. Hindi naman fair na tanggalin mo ko ng walang sapat na rason. I am the head engineer now. Kailangan magbawas ng mga tauhan. And since you're a woman, isa ka sa mga naunang listahan na kailangang alisin. Hindi napigilan ni Emily ang sarili. Hinampas ng 2 palad niya ang desk ni Brent. Inilipat niya ang mukha sa lalaki at sinamaan ito ng tingin. Tinatanggal mo ko ngayon dahil lang sa babae ako? Yeah, napansin ko na masyado kang mabagal magtrabaho. Madedelay ang project na to kung ikikip ka pa namin. Tinatarantado mo ba ako? Hindi na mapigilang Anya. Imbis na magalit si Brent, ay napangiti ito pero sinusubukan niyang itago. That's my final decision, Emily. I'll process your paycheck later before you go home. No! Hindi ako aalis dahil hindi ka fair. Aminin mo na lang na hindi lang talaga yan ang rason kaya pinapaalis mo ko. Affected ka pa rin sa nangyari 5 years ago. Oh my God, Brent! That's 5 years ago! What if nga oo? Hindi inaasahan ni Emily na ilalapit nito ang mukha sa kanya. Ramdam na nilang hininga ng isa't isa. Ang tagal na nun! Matagal na para sa'yo. Pero para sa akin, kahapon lang nangyari yun, Emily. Hindi ko gustong makita ang mukha mo dito. At sigurado ako na mahihirapan ako na magtrabaho. Hanggat nandito ka. So just leave. No, hindi ako aalis. Problema mo na yan, Brent. Hindi ka makamove on sa akin? Well, hindi ko nakasalanan kung masarap akong magmahal nun kaya nagkakaganyan ka pa rin sa akin. Nagulat siya nang hawakan ni Brent ang leeg niya. Maluwag ang palad nito ngunit batid ni Emily ang kakayahan at lakas ng lalaki. You're saying that I'm still in love with you? In your dreams, Emily. Bakit ba kasi nagkakaganyan ka? Wala nang pagmamahal, Emily. Puro galit at sama ng loob na lang. I'm afraid about what I can do to you if you still insist on staying here. Gumapang ang palad nito papunta sa batok niya. Itinulak ng lalaki ang ulo niya papalapit sa mukha nito at halos magdaplis na ang kanilang mga labi. Sa ating dalawa, ikaw na lang yung may dinadalang ganyan. Ine-expect mo ba na ako yung mag-a-adjust? Mas nauna ako dito, Brent. Mas mataas yung posisyon ko. Napangisi ang dalaga. Tuluyan niyang ipinagdaplis ang mga labi nila at nakita niya kung paanong habulin ni Brent ang kanyang mukha. Mas mataas ang posisyon mo kaya dapat mas alam mo kung paanong maging professional. Itinulak ni Emily ang lalaki papalayo. I don't want to see your face tomorrow. Okay, magsusuot ako ng face mask. Emily! Hindi ka pa rin nagbabago. Masyado ka pa rin mahilig mag-control sa lahat. Pero hindi na tayo, remember? Kaya wala kang karapatan na kontrolin ako sa kung anong gusto kong gawin. Magtatrabaho pa rin ako sa ayaw at sa gusto mo. Inirapan niya pa ito bago binuksan ang pinto sa opisina. Isa-isang nagtumbahan ang mga katrabaho niyang nakikinig sa usapan nila. Kaya naman pala ganun na lang makatingin si engineer. Para kang lalamunin ng buhay. Saad pa ni Manong Kiko. Masakit ang katawan ni Emily nang umuwi siya ngunit kaagad na nawala yon nang salubungin siya ng yakap ng kanyang mga anak. Wait lang, mabaho si Mommy, puro pawis. Mamaya na tayo maglambingan, okay? Ayos lang po, Mommy. Liligo na lang po tayo. Saad ni Zian at umangkas sa likod niya. Natawa na lang siya at binuhat si Zion. Dala mo na po ba yung pasalubong mo, Mommy? Of course, baby Zion. Makakalimutan ba ni Mommy yon? Kanto Fried Chicken, aka KFC, at fries. Ang bango, nagugutom na ba kayo? Napakamot na lang sa ulo ang kambal habang nakatingin sa pagkain kaya natawa siya. Wala pang sahod si Mommy kaya eto na muna, okay? Malapit na rin yung birthday nyo kaya nag-iipon na ako. Gagawin nating enggrande yun. Kakain tayo sa labas. Huwag mo ngang ini-spoil ang mga bata, Emily. Magpalit ka na muna ng damit sa kwarto at ako nang maghahanda ng hapunan. Ito naman si Lola Panira. Huwag kayong makinig kay Lola ha. Gagawin pa rin nating bongga ang 5th birthday nyo kahit na anong mangyari. Kiniliti siya ng kambal kaya bumalik ang ngiti ng mga to. Iniwan niya na muna ito saglit at nang pumasok siya sa kwarto, ay muli niyang naramdaman ang sakit ng kanyang katawan. Kinabukasan, naabutan niya si Brent na nag-aabang sa kanya. Nilagpasan niya lang ito ngunit hinatak siya ng lalaki papasok sa opisina.
What's wrong with you? Sinabi ko nang hindi ka papasok, 'di ba? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Do you need money? I'll give you. Umalis ka lang sa harapan ko. Nakagat ni Emily ang sariling labi. Bumabalik sa kanya mga salitang iniwan ng ina ni Brent. Huwag ka na lang lumapit sa station ko. O kaya ako na lang yung iiwas sa'yo kapag nasa labas ka. We can't work like that. Anong gusto mong gawin ko? Ayan, nagdala na ako ng face mask. Susuotin ko na lang para matahimik yung butsi mo. Nakakarindi ka. Paulit-ulit ka masyado. Sinisigawan mo ba ako? Remember, Emily, I am your boss. Talaga ba? Isa nakikita ko, hindi kita boss. Kundi ex ko na hindi makamove on. Kasi patay na patay ka pa rin sa akin. Sinabi ko nang hindi na kita mahal. Halos mapatalon si Emily nang itulak siya nito pasandal sa pader. Hinarang ng lalaki ang magkabilang braso upang hindi siya makatakas. Yun naman pala eh. Pero bakit kasi masyado kang affected? Hindi ba pwedeng magtrabaho na lang tayo? I can't work properly because you're here. Because you still love me. Nagliyab ang mata ng lalaki sa galit. Magsasalita pa sana si Emily. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang maramdaman ang labi nito sa kanya. Madiin at puno ng rahas ang paghalik ni Brent. Tila pinaparamdam sa kanya ang galit. Ginantihan niya naman ito at tinapatan ang bilis at diin. This is not what you called love. Bitawan mo ako. Sa susunod na sasabihin mo pang salitang yon, ayan na yung gagawin ko sa'yo. Kung hindi ka mapapatahimik ng salita, I can still use my mouth to stop you from saying nonsense things. Hinihingal si Emily nang humiwalay sa kanya si Brent. Halos matumba pa siya dahil sa panghihina. Babalik na ako sa trabaho. Hahayaan kitang manatili dito. Pero subukan mo na wag ipakita yung mukha mo sa akin sa lahat ng pagkakataon. Ayokong masira ang project na to nang dahil lang sa'yo, Emily. Wala sa sariling tumango naman siya at lumabas sa opisina. Kaagad niyang isinuot ang face mask at nagsimula na sa pagtatrabaho. Pinapatawag ka raw ulit ni engineer sa opisina. Bakit daw? Tanong pa ni Manong Kiko habang naghahalo ng semento. Wala naman. Hindi naman importante yung sinabi. Feeling ko trip ka ni engineer. Narinig nga pala namin kahapon na may relasyon kayo dati. Siya ba ang ama ng Manong Kiko, please? Hindi natin pag-uusapan ng kambal habang nandito sa site. Ngumiti ng malaki ang matanda. Okay, sige. Secret natin yon. Akalain mo nga naman na big time yung ama ng mga makukulit na yon. Ngayon, matutupad na nila ang pangarap na maging construction worker. Kasi, engineer ang tatay nila. Binabayaran ko ba kayo para magdaldalan? Nagulat sila sa biglang pagsulpot ni Brent. Hindi hinarap ni Emily ang lalaki dahil sa kondisyon nito. Lumayo daw ako sa kanya, pero siya itong pumupunta dito sa station ko. May tililing ba talagang lalaking to? Bulong pa niya sa sarili. May sinasabi ka ba, Emily? Wala, engineer. Magtatrabaho na po. Pabalang na sagot niya at inayos ang face mask. Lunchtime na nang huminto sila sa pagtatrabaho. Ang maingay na boses ng pinsan ni Emily ang bumulabog sa shop. Emily! My BFF! My favorite cousin! Nandito na yung tanghalian mo! Yan na naman yung talakera mong pinsan, Emily. Nakangiwing saad pa ni Tutoy. Kasamahan niya sa trabaho. Natawa na lang siya. Nakasalubong ko si Nanay Sally kanina. Kasama niya yung kambal at papunta dapat sila dito. Ako na yung nagpresenta na maghatid ng tanghalian mo kasi mukhang malilate na sa school yung aking mga pamangkin. Nanlaki ang mga mata ni Emily at nilibot ang paningin sa paligid. Natawa na lang si Manong Kiko sa kanya. Wala si engineer. Sa labas sila kumain kasama sina arkitek. Masayang nagtanghalian si Emily dahil nagstay ang pinsan niyang si Hazel para daldalin siya. Hay naku Manong Kiko, alam ko naman na type mo ko kaya palagi mo kong inaasar. Sorry na lang dahil may boyfriend na ako at hindi ako mahilig sa lantang talong. Nakatawang saad pa ni Hazel kaya umingay ang paligid. Abay bakit pa ako hahanap ng iba? May talakerang asawa din ako sa bahay. Depensa pa ni Kiko na kinatawa nila ulit. Napailing na lang si Emily. Dumating sina Brent kaya isa-isa silang bumalik sa trabaho. Parang pamilyar yung pogi na yun ah. Wala sa sariling saad pa ni Hazel at tinuro pa talaga si Brent. Umuwi ka na. Hindi mo yan kilala. Totoo ba? Parang nakita ko na yung mukhang yan eh. Hindi ko lang maalala kung saan. Hazel, kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Mamaya na lang ulit tayo mag-usap sa bahay, okay? Okay. Namiss ko na kasing makipagchismisan sa'yo eh. Palagi ka na lang wala sa bahay nyo.
Pati sina Zian at Zion wala nang oras makipag-bonding sa'yo. Mag-day off ka naman kasi minsan. Pilit na lamang siyang napangiti sa dalaga. Kinawayan niya na lamang ito at pinanood na makaalis. Hindi niya inaasahang magtatama ang mata nila ni Brent na kanina pa pala siya pinapanood. Ano? Masungit na tanong pa nito. Wala. Daig mo pa yung babaeng nireregla. Saad pa niya pabalik at sinuot yung face mask. Natawa na lamang yung ilang mga nakarinig. Napailing na lang si Brent na iniwan siya. Sa mga sumunod na araw ay ganun lang yung nangyayari. Maiirita si Brent sa tuwing makikita siya. Ngunit ito din naman yung gumagawa ng paraan para magtagpo ang landas nila. Isang araw ay maagang gumising si Emily upang ilako yung kakanin na niluto ng kanyang ina. Suman! Puto! Kutsinta! Bili na po kayo! Sigaw niya habang naglalakad sa kalye. Ganda! Magkano yung suman? Tanong ng tricycle driver. 10 lang po yung isa. Sige, pabili ako ng 3. Salamat po. Anya't inabot yung 3 suman. Nagpatuloy siya sa paglalako hanggang sa maubos na ang paninda. Pauwi na siya ng bahay nang mamataan ang pamilyar na sasakyan. Bumaba doon si Brent. Kunot ang noo nito at mabigat ang hakbang papalapit sa kanya. What's this? Madiin at tila galit na tanong pa nito. Anong what's this? Naglalako ako, hindi mo ba nakikita? Bakit mo ginagawa lahat ng to? May sakit ba si Nanay Selly? Kailangan mo ba ng malaking pera? Hindi. Bakit ba ang dami mong tanong? Kasi hindi kita iniwan para lang maging kargador at manlalako ng pagkain, Emily. Galit pang saad nito. Nanlaki ang mata niya at napaatras. Bakit ba nakikialam ka pa? Alis ka na nga. Uwi na ako. Malilate ako sa trabaho dahil sa'yo. Do you need money? I will give you money, Emily. Huwag mo lang gawin lahat ng to. Inis na itinulak niya ang dibdib nito. Nahulog yung ilang bilao ni Emily, ngunit hindi niya yon alintana. Alam mo ba kung anong naaalala ko sa tuwing sinasabi mo yan? Nanliliit ako sa sarili ko. Wala kang pinagkaiba sa mommy mo. Pareho kayo na ang tingin sa akin, nabibili ng pera. Nangingilid ang luhang pinulot niya ang mga gamit. What do you mean? Bakit nadamay dito si mommy? Hindi niya na ito pinansin. Hinatak ni Brent ang braso niya kaya galit na hinarap niya ito. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Bakit nadamay dito si Mommy Emily? May ginawa ba siya? Eh di itanong mo sa kanya. Wala akong oras para makapag-usap sa'yo. May trabaho pa ako, Brent. Iniwan niya doon si Brent at halata sa mukha ng lalaki na hindi nito naiintindihan ng sinabi niya. Pilit na iniiwasan ni Emily si Brent nang pumasok siya sa trabaho. Kumakain at nagpapahinga na ang lahat nang ipatawag siya nito sa opisina. Kung itatanong mo na naman yung tungkol sa sinabi ko kanina, wala kang makukuhang sagot sa akin. Kaagad na sabi ni Emily nang pumasok siya sa office nito. Prenting nakaupo si Brent sa swivel chair, ngunit magulo ang buhok at polo nito. Bakas din sa mata ang stress at pagod. Kumain ka na ba? Pinapunta mo ako dito para itanong lang yan? Ang sabi mo ayaw mo pag-usapan yung tungkol sa mga nangyari. Samahan mo na lang akong kumain dito. Ano? Baliw ka ba? I promise I won't ask questions about that. Just eat with me. Sinulya pa ni Emily ang plastic ng pagkain. Nagmula pa yon sa mamahaling restaurant. Wala namang mawawala kung sasamahan ko siyang kumain. Kesa naman magtiis ako sa itlog na ulam ko, diba? Bulong pa ni Emily sa kanyang sarili. Come closer and sit with me. Inilatag ni Brent sa lamesa ang pagkain nila. Hindi naman nagsayang ng oras si Emily at nilantakan yun. Anong mga pagkain yung binibenta mo sa umaga? Don't look at me like that, Emily. Hindi naman tungkol doon yung tinutukoy ko. Napailing na lang siya. Mga kakanin tulad ng puto, kutsinta at suman. Minsan may nilupak at sapin-sapin din kapag nakagawa si nanay. Pwede mo ba akong dalhan nun bukas? Magbabayad ka ba? Of course. Huwag ka nang maglako bukas. Dalhin mo na lang yung lahat ng paninda mo dito. At ako na yung magbabayad. Para saan naman? Tigilan mo ako, Brent. Alam ko yung ginagawa mo, hindi ko kailangan ng tulong mo. Bumibili naman ako, Emily. Hindi kita basta aabutan na lamang ng pera. At saka, namiss ko rin yung luto ni Nanay Selly. Sige, pero isang beses lang kitang pagbibigyan ha. Sa susunod, hindi mo na pwedeng pakyawin. Tuluyang napangiti si Brent. Kunwari niya itong inirapan kahit naguguluhan siya sa inaakto nito. Pero pwede pa rin akong bumili kahit kalahati lang minsan.
Bahala ka, pera mo naman yung sinasayang mo. Hindi ko sinasayang ang pera ko, Emily. Okay, yan yung sabi mo eh. Sa labas ko na lang to kakainin. Mukhang bumalik na yung gana mo sa pagkain. Pwede na akong umalis. Tinalikuran niya ang lalaki, ngunit kaagad na ipinulupot ni Brent ang palad sa braso niya. Pagharap ni Emily ay sinalubong siya ng labi ni Brent. Nabigla siya nung una, ngunit kaagad ding sumabay sa paggalaw ng labi ni Brent. Palagi mo na lang akong tinatalikuran. Bulong nito sa pagitan ng mga halik. Kinuha nito ang pagkain sa kamay niya at nilapag sa lamesa. Brent, baka may biglang pumasok. Nanginginig na bulong niya. The hell I care. Let's give them a good show. Impit na napatili si Emily nang buhatin siya nito at iupo sa desk. Pumwesto ang lalaki sa gitna niya at hindi niya maiwasang mapahalinhing nang maramdamang may nagagalit sa ibaba. Mali to, Brent. Hindi dapat. Ngunit hindi tumigil ang lalaki. At gusto ring kutusan ni Emily ang sarili dahil hindi niya rin ito tinutulak para pigilan. There's nothing wrong with this. Why? May magagalit ka ba? Do you have a boyfriend? Wala. Good. Because I will make you mine again. Nakangising anito at natakpan na lang ni Emily ang bibig nang maramdaman niya ang kamay ni Brent sa ipinagbabawal na lugar. Halos nakahiga na rin siya sa desk at nakababa na ang kanyang damit nang bumukas ang pinto. Sorry po, engineer. Hindi kasi nakala kaya pumasok na ako. Sigaw ng tauhan at nagtatakbo palabas. Sa gulat ay nasipa ni Emily si Brent kaya natumba ito sa sahig. Mabilis niyang itinaas ang damit at inayos ang kanyang sarili. Sinabi ko naman kasi sa'yo na may tao sa labas! Naiiyak na sigaw niya dito ngunit ang loko ay tumawa lamang. Dinilaan nito ang pang-ibabang labi at kinindatan siya. Naiinis na nagmarcha na lang si Emily palabas. Ipinagpapasalamat niya na naging tahimik ang ilang kasamahan tungkol sa nangyari sa opisina. Mas lalo tuloy naging desidido si Emily na iwasan si Brent dahil sa tuwing napapalapit sila sa isa't isa, parehas silang nagliliyab. Mahirap man ay pilit niyang tinatakasan si Brent sa tuwing nakikita niya sa trabaho. Isang gabi, umuwi si Emily galing sa trabaho bilang waitress. Nagulat siya nang biglang bumukas ang ilaw pagpasok niya sa bahay at sumigaw ang kambal. Happy birthday, Mommy! Sigaw ng kambal. Anong oras na? Bakit gising pa kayo? Nangingiting tanong niya at lumuhod para yakapin ang mga to. Hindi po talaga kami natulog ni Zian para i-surprise ka, Mommy. Kasi po, sinisurprise mo din kami tuwing birthday namin Kaya susurprise ka rin po namin. Happy birthday, Mommy! I love you po! I love you too, Zion. Ang sweet-sweet naman ng mga anak ko. May regalo po kami ni Zion para sa'yo, Mommy. Nagpatulog po kami kay teacher na gumawa ng letter. Tsaka nagtira din po kami ng candy sa baon namin para ibibigay po sa inyo. I love you po, Mommy namin. Hindi maiwasan ni Emily na maging emosyonal nang iabot ni Zia ng isang peraso ng bond paper at mga candy. Thank you mga anak ko. Babaunin ni Mommy yung mga candies na to bukas sa trabaho Tingnan mo po yung drawing namin, Mommy. Eto ka po. Tapos nakahawak po kami ni Zian sa'yo. Tapos eto po si Lola Selly. Siya po yung nakahawak kay Zian. Tapos ito po, may tao sa malayong malayo. Sa may dulo po ng papel. Yan po si Daddy. Hindi nagawang makasagot ni Emily sa anak. Natulala na lang siya dito. Kailan po uuwi si Daddy, Mommy? Sabi po kasi nagtatrabaho lang siya sa malayo. Hindi pa po ba siya pwedeng umuwi? Hindi pa po ba siya pinapayagan ng boss niya na umuwi sa atin? Inosenteng tanong pa ni Zian. Pilit nang ngumiti si Emily. May dala akong spaghetti. Tara, kain na tayo. Pag-iiba pa niya ng usapan. Kaagad na naghiyawan ng kambal sa saya dahil paborito nila yon. Matapos kumain ay pinatulog niya na ang kambal. Pakiramdam ni Emily ay hindi na siya makakatulog sa gabing yon. Kaya nagkape na lang siya sa kusina. Anak, bakit hindi ka pa natutulog? Magpahinga ka na. Alam kong pagod na yung katawan mo sa kakatrabaho. Saad ng ina niya nang maabutan siya nito. Hindi pa po ako makatulog sagot niya at malalim na napabuntong hininga. Iniisip mo pa rin ba yung sinabi ng kambal? Huwag mo na yung alalahanin. Ako na ang bahala na magpaliwanag sa kanila. Ikaw po ba yung nagsasabi sa kanila na nasa malayong lugar lang si Brent at nagtatrabaho? Wala akong naalala na sinabihan ko sila ng ganun, Nay.
Hinaplos ni Selly ang buhok niya. Mas mabuti na yon kesa naman mabuli sila dahil wala silang tatay, 'di ba? Pero umaasa sila na babalik yung tatay nila, Nay. Hayaan mo, at kapag nasa tamang edad na sila, maiintindihan din nila yung sitwasyon mo. Ayokong lokohin ng ganito ang mga anak ko, Nay. At saka, nahanap mo na ba ulit ang tatay ng kambal? Si Selly na ang tumapo sa sinabi niya. Nanlaki ang mata niya at napatingin dito. Paano mo nalaman? Sinabi sa akin ng pinsan mo. May nakita daw siya na kamukhang kamukha ng kambal doon sa mismong pinagtatrabahuan mo. Wala namang ibang kamukhang kambal bukod sa tatay nila, Emily. Hindi naman po ako makikipagbalikan. Hindi mo kailangan magsalita ng tapos. Kilala kita, Emily. Alam ko na hindi ka gagawa ng dahilan para mapahamak ang kambal. Gusto ko lang alalahanin mo ang ginawa ng ina ni Brent sa'yo. Sinubukan niyang ipalaglag ang kambal at hindi malayong may gawin na naman siyang kasamaan para hindi kayo magkatuluyan ng anak niya. Ramdam ni Emily ang kirot sa dibdib nang maalala ang nangyari noon. Hindi siya pinatulog noon kaya halos walang lakas si Emily. Kinabukasan sa trabaho. Ayos ka lang ba? Namumutla ka. Punapa ni Brent nang umupo siya sa semento matapos makaramdam ng pagkahilo. Ayos lang ako. Magpapahinga lang ako saglit. Doon ka na muna sa opisina ko. Masyadong mainit dito sa labas kaya ka siguro nanghihina. Naalala ni Emily ang huling nangyari nang makapasok siya sa opisina na yon. Kaya kaagad niyang sinamaan ng tingin si Brent. Ngumisi ang lalaki. Magpapahinga ka lang, promise. Wala tayong ibang gagawin. Pumayag na siya dahil ramdam niyang matutumba na siya dahil sa panghihina. Inalalayan siya nito hanggang sa makaupo siya sa sofa. Drink this. Mukhang nainitan ka ng sobra sa labas. Huwag ka na munang magtrabaho. I'll just bring you home kapag umayos na yung pakiramdam mo. Kaya ko magtrabaho. Magpapahinga lang ako saglit at babalik din ako sa labas. Anya habang nakapikit at nakasandal ang ulo sa sofa. Ang tigas talaga ng ulo mo, no? Hindi ko babawasan yung sahod mo kaya ayos lang kung magpapahinga ka na lang ngayon. Ang kulit naman nito eh. Kaya ko nga kasi. Ngunit hindi na magawang idilat pa ni Emily ang mata dahil sa antok. Masyado mong kinakawawa yung sarili mo, Emily. Anito na puno ng pagkadismaya. Hindi na nagreklamo pa si Emily nang ayusin nito ang pwesto niya sa sofa at tuluyan siyang hiniga doon. Hindi niya mabilang kung ilang minuto o oras siyang nakatulog. Ngunit pagkagising niya ay hawak ni Brent ang kamay niya habang nakatitig ito. Anong oras na? 6 o'clock. Nakauwi na rin yung iba. Ano? Bakit di mo ako ginising? May trabaho pa ako, Brent. Mabilis na bumangon si Emily ngunit napahawak siya sa ulo nang kumirot yun. Umupo ka na nga muna. Kung ang tinutukoy mo ay yung trabaho mo sa restaurant, hindi ka na pwedeng pumasok doon ngayon. May sakit ka na nga oh. Magpahinga ka na lang sa bahay niyo. Bitawan mo ako, kailangan ko nang umalis. Just stay here, Emily. Ihahatid kita pa uwi. Madiing saad nito at hinatak siya pa upo sa sofa. Napahilot na lamang siya sa kanyang ulo nang makaramdam ng pagkahilo. Are you okay? Tigilan mo na tong ginagawa mo, Brent. Hindi na ako natutuwa. Inaalagaan lang naman kita. Ikaw tong matigas ang ulo. Huwag kang nga magpanggap na para bang may pakialam ka sa akin. Galit na inilapit nito ang mukha sa kanya. I am not pretending, Emily. Totoong may pakialam ako sa'yo. Bilang amo ko? Okay. Hanggang doon na lang yun, kaya hindi mo na dapat pinapakialaman pa yung buhay ko. What if it's more than that, Emily? Paano kung hindi lang empleyado yung tingin ko sa'yo? Uuwi na ako. Walang patutunguhan tong usapan na to. Tinulak niya ang kamay ni Brent nang akmang pipigilan siya nito. Sinundan siya ni Brent nang makalabas siya sa opisina. Madilim ang paligid kaya napasigaw siya nang biglang may humatak sa kanya. Ano ba, Brent? Bakit ba nanggugulat ka? Shh. Hatid na kita pa uwi, okay? Wala ka nang masasakyan dito ng ganitong oras. Huwag nang matigas yung ulo, Emily. Halos mapamura si Emily dahil sa lambing ng boses nito. Hindi na siya nagpumiglas at sumakay na sa kotse ng lalaki. Nagpahatid lang siya sa kanto malapit sa kanila. Halos 5 minuto silang tahimik sa loob ng kotse habang nakahinto. Hindi rin niya alam kung bakit. Hindi mo nakita yung text ko kahapon. Binati kita ng happy birthday. Buong araw mo kasi akong iniiwasan kahapon kaya hindi na kita nabati. Saad ni Brent habang diretso ang tingin sa kalsada. Natanggap ko, thank you.
Wala lang akong load para mag-reply. You should have told me. Wala nga ning load, paano ko masasabi? Taas kilay na sagot niya na kinatawa nito. I have a gift for you. Please, accept it. May kinuha itong paper bag mula sa backseat at inabot sa kanya. Binuksan naman yun ni Emily at isang mamahaling kwintas ang nakita niya doon. Brent, hindi ko matatanggap to. Mahal to at saka hindi ko yan kailangan. Just please accept it. Wala naman akong hinihiling na kapalit. Nakikiusap na saad nito at hinawakan ng kamay niya. I'm sorry pero hindi ko talaga matatanggap yan. Lahat ng gamit na binigay mo sa akin noon na ibalik ko na sa'yo. Ayoko na ng kahit na anong koneksyon mula sa'yo, Brent. Irespeto mo na lang yung desisyon ko. Dumaan ang sakit sa mata ni Brent dahilan para maramdaman ni Emily na madurog ang puso niya. Ngunit tinatagan niya ang kanyang loob at bumaba sa kotse nito. Nagsimulang tumulo ang luha niya nang hindi bumaba si Brent upang sundan siya. Sino bang niloloko ko nang sabihin ko na ayaw ko na yung koneksyon sa'yo, Brent? Dalawang bata na may buhay nga yung nasa akin. At pinapalaki ko dahil resulta sila ng pagmamahalan natin noon. Anya habang pigil sa pag-iyak. Hindi pumasok sa trabaho si Emily kinabukasan. Tuluyan kasi siyang nilagnat. Ang kambal naman ay todo asikaso sa kanya. Mommy, nagluto po kami ng sabaw para po gumaling ka na po. Saad ni Zian. Habang dahan-dahang nilalapit sa kanya ang mangkok na may sabaw, si Zion naman ay bitbit ang tubig at gamot. Bumangon siya sa kama at inalalayan ang mga to. Very good naman yung mga anak ko na yan. Ang swerte-swerte ni Mommy sa inyo. Kami po muna yung mag-aalaga sa'yo, Mommy. Si Zian po yung maghahatid ng pagkain mo palagi. Tapos ako naman po yung gamot tsaka tubig para po mabilis ka pong gumaling. Thank you, Zian and Zion. Kain na po, Mommy. Iinom ka pa po ng gamot. Napangiti si Emily nang subuan siya ni Zian. Ang sarap ah. Tinulungan niyo ba si nanay magluto nito? Opo, kami po yung naghimay ng malunggay tsaka naglagay sa kawali niyan. Very good naman talaga ang kambal. Anong gusto niyong pasalubong bukas? Mag-uuwi ako pagkatapos magtrabaho. Saglit na natahimik ang kambal. Nagkatinginan pa ito. Hindi maiwasan ni Emily na maalala si Brent mula sa mga bata. Mommy, nag-usap na po kami ni Zian. Kami na po yung maglalako ng kakanin sa umaga para po hindi ka na po mapagod. Ano? Hindi pwede. Kaya nga si Mommy yung nagtatrabaho para hindi kayo mahirapan eh. Maghahanap din po kami ng pwedeng trabaho ni Zion. Pwede po ba kaming magtrabaho sa work mo po sa malayo? Tatanggapin po ba kami ng boss mo doon, Mommy? Napahilot na lamang ng batok ang babae. Hindi pa kayo pwedeng magtrabaho. 4 years old pa lang kayo. Kung gusto niyo akong tulungan, ay magpakabait kayo kapag kasama niyo si nanay at mag-aral kayo ng mabuti, okay? Napanguso ang dalawa. Tila may kumurot sa dibdib ni Emily. Kung nandito lang po si Daddy, hindi ka po magkakasakit. Yung daddy po ng kalaro namin, siya po yung nagtatrabaho eh. Kaya po hindi nagkakasakit yung mommy niya. Tama na yan, pagpahingahin niyo na yung mommy niyo. Papasok na kayo sa eskwelahan, Zian at Zion. Pagtawag pa ni Selly mula sa pinto. Nakapagpahinga man ang katawan ngunit utak ni Emily ay walang sawang gumagana kaya pumasok na siya sa trabaho kinabukasan. Wala munang uuwi mamaya, magpapakain at magpapainom daw si engineer. Anunsyo pa ni Manong Kiko. Malaki ang ngiti nito sa lahat. Sumama ka. Last time hindi ka pumunta eh. Baka hindi ka na isama ni engineer sa next project kapag ganyan. Bulong pa ni Buboy sa kanya. Hindi naman po ako umiinom. Kahit na. Baka mamaya mamigay ng pera si engineer kapag nalasing na siya. Anito at kinindatan siya. Napailing na lamang si Emily. Wala pang 1 oras nang makarating siya ay pinatawag na siya ni Brent sa opisina. How are you now? Wala ka na bang sakit? Tanong pa nito at kinapa ang noo niya. Ayos na ako. Bakit mo raw ako pinatawag? Are you sure na ayos ka na? Medyo mainit ka pa, Emily. Kesa naman nakatambay lang ako sa bahay. Hayaan mo na akong magtrabaho at huwag mo na akong awatin. Mas lalo lang sumasakit yung ulo ko. Ang tigas talaga ng ulo mo. Inis na bulong pa nito. Dito ka na sa loob magtrabaho. May papagawa ko sa'yo. Tumaas ang kilay at nanghihinalang napatingin dito. Ano naman yun? Ayoko nga. Mamaya kung ano pa yung ipapagawa mo eh. May sakit ka na nga, dumi pa ng isip mo. May ipapasort lang ako na ilang papers.
Sit here. Hinatak siya nito sa sofa. Tinaas nito ang mga paa niya at pinatong sa coffee table. Ano ba? Shh, ang ingay mo. Mamaya anong isipin nila sa labas? Nahuli na rin naman tayo, bakit pa ako mahihiya? Pigil ang pagngisi ng lalaki habang isa-isang inabot sa kanya ang mga folder. So you don't mind if they hear us doing that thing? Doing what? Bumbaya? Anito tumawa ng malakas. Naipalo niya sa lalaki ang folder. Puro ka talaga kalokohan. I'm just kidding. Here are the files. Start sorting them alphabetically. Ang dali lang naman ito, matatapos ko agad ng 1 oras. Tinanguan lang siya nito at umupo sa swivel chair. Tahimik silang nagtatrabaho. Tapos ka na kaagad? Gulat na tanong pa ni Brent nang ilapag niya sa desk ang folders. Oo, babalik na ako sa labas. Tawagin mo na lang ako kapag may ipapagawa ka pa ulit. Wait, I changed my mind. Sort them based on their respective categories. Whether they are finance, project development, and such. Mag-notes ka rin sa notebook ko. I-describe mo lahat ng folders. Ano? Pinagluloko mo ba ako? Do I look like joking? Napailing na lang siya. Paano ko i-describe tong folder? Sa laki, sa hugis, sa laman? Kung ano yung mga mukhang luma sa hindi? Yes, everything. Huwag ka ng maraming dada. Start your work now. Mas lalo nang sumasakit yung ulo ko dito sa opisina mo eh. Padabog na bumalik siya sa sofa. Inabutan na si Emily ng tanghalian. Saglit na kumain sila ni Brent at bumalik din siya sa trabaho. Pinuno naman ni Brent ng merienda ang coffee table niya. Nang matapos, ay hindi na lamang niya sinabi sa lalaki dahil baka paulitin lang siya. Humiga na lang siya sa sofa at natulog. Emily, wake up. Hatid na kita. Brent? Dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata. Masama pa rin ba yung pakiramdam mo? Hindi na. Effective yung binigay mo na gamot kanina. Mamahalin kasi. Expensive or not, hindi epekto yon kung hindi mo sasamahan ng pahinga. Uwian na ba? Yup. But they are staying tonight. Magpapakain ako at magiinuman sila. Gusto mong sumama? Magpapamigay ka ng pera? Natawa si Brent. Sure, kung sasama ka. Tumango si Emily at nag-text na sa ina niya. Nagpaalam din siya sa restaurant na hindi siya makakapasok ulit at batid niya na matatanggal na siya dahil doon. You can't drink tonight. Kagagaling mo lang sa sakit. Hindi naman ako iinom, makikikain at makikiagaw lang ako ng pagkain. Napangiti na lang si Brent sa kanya. Tuwang-tuwa si Emily na makita na maraming in-order na pagkain si Brent. Pinanood niya na lang ang mga kalalakihan na mag-inuman habang siya ay inuubos ang pulutan nila. Baka gusto mo ng kanin? Bulong pa ni Brent. Hindi, ayos lang. Marami naman yung manok. Nakakabusog na to. Tell me if you want something else, okay? Mag-order ako online. Anito't hinaplos ang buhok niya. Kanya-kanya namang iwas ng tingin ang mga tauhan. Engineer, alam mo ba kung gaano kasipag yang si Emily? Naalala ko noon, kakalabas pa lang niya sa ospital. Lumapit na kaagad siya sa akin para maghanap ng trabaho. Kay sipag na bata. Lasing na kwento pa ni Manong Kiko. Ospital? You were confined to the hospital before, Emily? Saglit lang yun. Ulcer, yun yung dahilan kaya na-ospital ako. You are fine now? Oo, maglilimang taon na rin yun. Pilit siyang umiti at pinanlakihan ng mata si Manong Kiko. Napatakip na lang ng bibig ang matanda. Cheers! Para sa successful project at mas marami pang project para kay engineer. Naghiyawan ng lahat sa sigaw ni Buboy. Kaya mo pa? Tanong ni Emily kay Brent nang ipatong nito ang ulo sa balikat niya. Yeah, I'm not drunk. Huwag ka nang uminom, may trabaho ka pa bukas at magdadrive ka pa pauwi. I'm staying at the office tonight. Stay with me there, Emily. Baka hindi na kita mahatid pa uwi. Magko-commute ako. Wala ka nang masasakyan dito. May motor si Manong Kiko, sasabay ako sa kanya, magkapit-bahay lang naman kami. I don't trust your life to any other man. Kinuha nito ang kamay niya at hindi na yun binitawan pa ng lalaki. Isa-isa nang nag-uwian ang mga tauhan at kabilang na doon si Manong Kiko. Ingat Manong Kiko, dahan-dahan lang sa pagdadrive. Ako nang bahala kay Emily. Sigaw pa ni Brent habang hawak siya sa kamay. Teka, sasabay ako Manong. Ikaw nakakainis ka. Pinaalis mo si Manong, paano ako makakauwi niyan? Pinagpapalo niya si Brent ngunit tila nakikiliti lang ito. Do you want to stay with me tonight? Taas kilay na tanong pa nito. Hindi siya sumagot at nag-iwas lang ng tingin. Fine. I respect you, Emily.
Hintayin mo lang ako dito. Kukunin ko yung susi sa office. Iniwan siya doon ng lalaki. Napailing na lang si Emily at sinundan nito. Saan ako matutulog niyan? Isa lang yung sofa. It can be turned into sofa bed. Teka, dito ka matutulog? Isang boteng beer lang yung ininom mo pero nakainom ka pa rin. Hindi ka pwedeng mag-drive. May extrang damit ka ba dyan? Ayokong matulog nang hindi nagsashower eh. Yes, I have extras. Inabot ni Brent ang itim na bag. Pumasok sa banyo si Emily at nilabas ang cellphone upang tawagan ng ina. Nay, hindi po ako makakauwi ngayong gabi. Bukas po ng umaga nandyan na po ako. Wala na po kasing masakyan dito pa uwi eh. Ay, ganun ba? Ligtas ba yung matutulugan mo dyan, anak? Opo, Nay. Sina Zian po nakatulog na. Andito at gising pa. Hinihintay ka na dumating. Kausapin mo't sabihan na matulog na. Nakipagkulitan pa ang kambal sa tawag kaya natagalan si Emily na ibaba yun. Pagkatapos maligo ay naabutan niya si Brent na nakaabang sa banyo. Maligo ka na, tapos na ako. Don't sleep yet. Bilin pa nito bago pumasok sa banyo. Nakaset up na ang higaan nila nang makalabas siya kaya pirmi siyang nahiga sa dulo. 10 minuto ang tinagal bago lumabas si Brent. Humiga ito sa tabi niya. Malalim ang tingin nito at nagbabaga. Nagpaalam ka na kay Nanay Selly? Oo, pumayag naman siya. Ihatid kita bukas ng umaga sa inyo. Tumango na lang siya dahil hindi niya kinaya ang intensidad ng tingin nito. Kinuha ni Brent ang kamay niya at tinalikan yon. I missed you, Emily. Hindi ka pa ba matutulog? I won't be able to sleep tonight. I want to taste your lips, baby. Bulong nito at inilapit ang mukha sa kanya. Brent, lasing ka. Isang bote lang yung ininom ko. Alam kong alam mo na mataas yung alcohol tolerance ko. Napapikit si Emily nang bigyan siya ni Brent ng magagaan na halik sa labi. Let's make love tonight, please, baby. I missed you so much. Pinulupot ni Emily ang braso sa lieg ng lalaki at iginiya ito papalapit sa kanyang mukha. Nang magtagpo ang kanilang labi, ay tuluyan ng nag-alab ang damdamin nila. Naging mabilis ang lahat ng pangyayari at naglipara na ang saplot nila sa paligid. Sa isang iglap, muling naramdaman ni Emily ang pag-init ng pagmamahal ni Brent. Kinabukasan ay nagising na lang siya na nakayakap sa kanya si Brent. Dahan-dahan siyang umalis sa tabi nito at tinitigan ang mukha ng lalaki. Uuwi na muna ako sa bahay. Malulungkot yung mga bata kasi kahapon pa nila ako hindi nakikita. Bulong niya at hinalikan nito sa noo. Masakit ang katawan ni Emily ngunit sinubukan niya pa rin na bumalik sa site pagkatapos sa sikasuhin ng kambal. Ang nakasimangot na mukha ni Brent ang bumungad sa kanya. Bakit di mo ako ginising? Brent, wag kang maingay kapag ikaw talaga narinig nila. Suway pa nito. So what? Mas may pakialam ka pa sa nararamdaman nila kaysa sa akin. Ano ba yung sinasabi mo? Umuwi lang ako para magbihis. Babalik din naman ako. Kita mo ngang nandito na ako eh. Nagpaalam ka naman sana. Nagpaalam ako, hindi mo lang narinig kasi tulog ka nun. Napabuntong hininga na lang si Brent sa kanya. Nag-almusal ka na ba? Nagdala ako ng kakanin na gawa ni nanay. Not yet. I'm waiting for you. Kinuha nito ang kamay niya at dinala siya sa opisina. Hindi maiwasang mamula ni Emily nang makitang may ibang engineer doon. Good morning, engineer. Nahihiyang bati niya. Good morning. Sa labas na muna kami. Saad ng isang engineer. Take a seat and eat with me. Sasamahan na lang kitang kumain. Busog na ako. Sinamaan siya nito ng tingin. Manang-mana siyang kambal. Hindi rin ako nakaalis kanina kaagad dahil gusto nila akong pakainin. Busog na ako. Diyos ko. Inis na bulong niya sa kanyang isipan. When will you stop working here? Hindi niya inaasahan na tanong ni Brent. Ano? Bakit naman ako hihinto? Aren't you my girlfriend now? Hindi siya nakasagot dito kaya nag-iwas na lang siya ng tingin. Emily, I know you still love me. Hindi ka naman matutulog dito nang hindi mo ako mahal, diba? Hindi ko alam. 5 years ago na simula nang maghiwalay tayo. Sa tingin mo, walang nagbago? Sigurado ka ba na mahal mo pa rin ako? Kinuha ni Brent ang kamay niya at dinala yon sa kanyang pisngi. Ikaw lang yung babaeng minahal ko, Emily. Paano yung mommy mo? What about mom? Dumilim ang mata nito at halata ang diin sa bawat salita. Alam mo naman noon pa na hindi niya ako gusto na maging girlfriend mo. My mom died 2 years ago, Emily. Tila binuhusan ng malamig na tubig ang dalaga. Hindi siya makapaniwalang tumingin sa lalaki. Sorry, hindi ko alam, Brent. May ginawa ba siya nun sa'yo? Kaya umalis ka?
Hindi naman tama na pag-usapan pa natin yung namayapa na, 'di ba? Kalimutan mo na lang yung sinabi ko. Tell me the truth, Emily. Anong ginawa ni Mommy? Bago siya namatay, sinabi niya sa akin na ihingi ko siya ng tawad sa'yo. Why? What did she do? Nangilid ang luha niya. Tila sirang plaka na bumabalik sa alaala ni Emily ang lahat. Brent, ayaw kong sirain yung image ni tita sa'yo. Alam ko kung gaano mo siya kamahal at paano siya naging mabuting ina sa'yo. Just tell me what she did to you, Emily. Please, I'm begging you. Sinaktan ka ba niya? Kaya iniwan mo ko? Tell me, baby. Hindi ba totoo yung sinabi niya na may iba kang lalaki? All evidence she sent to me is framed. Sinabi niya na may iba ka dong lalaki, baby. Hindi ba yun totoo? Alam mo na ikaw lang yung lalaking minahal ko ng buong buhay ko, Brent. Then what happened, Emily? Nasa Canada ako for 1 month noon. Binabantayan ko si daddy sa ospital. Gustong gusto kong umuwi. Pero hindi ko magawa kasi anytime pwede nang bawian ng buhay si dad. Araw-araw nakaka-receive ako ng messages and email from random people. And all of them contain pictures of you with a guy. Napahikbi na lang si Emily. Binitawan niya ang kamay nito at paulit-ulit na pinunasan ng luha. Kapag sinabi ko ba sa'yo na hindi ko lalaki yun, maniniwala ka sa akin? Yes! Kasi mahal na mahal kita at may tiwala ako sa'yo. Walang pag-iisip na sagot pa nito. Yun lang naman yung gusto kong marinig pag uwi ko, Emily. Pero nang umuwi ako, wala ka na. Iniwan mo na lang ako nang walang pasabi. I'm sorry, Brent. I'm sorry. I don't need your apologies, baby. I want you back. Please love me again. Gagawin ko ang lahat para mahalin mo ako ulit. Nagulat siya nang lumuhod sa harap niya si Brent. Kinuha nito ang 2 kamay niya at hinalikan yun. Tumayo ka dyan, Brent. Hindi mo kailangan gawin yan. Please get up. Utos niya dito ngunit nanatiling nakaluhod ang lalaki. Gamit ang 2 kamay ay hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito. I'll pay for my mother's sin, baby. Just love me again, Emily. Hindi kasi ganun kadali yun, Brent. Lalo na't pa hindi ako sinasabi sa'yo. Garalgal na saad niya. Umawang ang labi nito. Magsasalita sana ang lalaki nang bumukas ang pinto at makita sila ng employees ng kumpanya sa ganoong sitwasyon. Hindi niya na ulit nakausap si Brent sa araw na yon dahil sunod-sunod na VIP na ang dumating. Maaga din siyang umuwi dahil wala siya sa sarili buong araw. Ayos ka lang po, Mommy. Kanina ka pa po malungkot. Gusto mo po? Sayawan ka po namin ni Zian para po sumaya ka? Saad ni Zion at yumakap sa bewang niya. Mommy, gusto mo po bili tayo ng ice cream para po happy ka na? Saan naman tayo kukuha ng pera, anak? Sa alkansya po namin, Mommy. Kukupit po kami doon para po ilibre ka namin ni Zion. Hindi na, anak. Gusto niyo ba ng ice cream? Bibigyan ko na lang kayo ng pambili. Ikaw naman po yung may kailangan nun, Mommy. Bakit po kasi sad yung Mommy namin? Namimiss mo po ba si Daddy? Mabigat ang naging pagbuntong hininga niya. Kinuha niya ang kambal at parehas na kinandong. Ang laki niyo na. Parang kailan lang nung pinanganak ko pa kayo. Ngayon, halos hindi ko na kayo mabuhat 2. Mommy, naiiyak ka po ba? Masaya lang ako kasi lumaki kayo ng maayos na mga bata. Nagawa kayong palakihin ni Mommy ng maayos kahit wala si Daddy. Love ka po namin, Mommy. Sinubsob ni Zian ang mukha sa leeg niya. Gusto niyo bang makita si Daddy? Nanigas ang kambal sa sinabi niya. Halos maluha siya sa sayang nakita sa mga mata ng mga to. Uuwi na po si Daddy? Nasaan na raw po siya, Mommy? Malapit na. Ilang tulog na lang, magkikita na kayo kaya magpakabait kayo, okay? Para mabilis makauwi si Daddy. Malaki ang naging epekto nun sa kambal. Buong araw ay naging mabait at masipag sila. Ang kambal pa mismo ang kusang pumasok sa kwarto nila upang matulog. Sigurado ka na ba na ipapakilala mo sila sa tatay nila? Tanong pa ni Selly sa kanya kinabukasan. Oras na din po siguro para makilala sila ni Brent. Wala namang masamang ginawa yung tao. Hindi rin niya kasalanan yung ginawa ng mommy niya. Maliman pero ngayon na wala na si tita. Nakahinga ako ng maluwag. Hindi ko pa rin gusto na magkabalikan kayo, Emily. Hindi lang apo ang muntikan ng mawala sa akin noon. Muntik na din akong mawala ng anak. Pero ayokong hadlangan ng kasiyahan mo. Alam ko din na ito lang yung paraan para mabigyan ng magandang buhay ang kambal. Naging emosyonal ang matanda. Niyakap ni Emily ang ina at paulit-ulit na binulong kung gaano niya ito kamahal.
Kinabukasan ay sa opisina ulit siya pinagtrabaho ni Brent. Hindi pa rin nila pinag-uusapan ang tungkol sa nangyari kahapon. Kasabay nilang kumain ng tanghalian ang mga tauhan. Ngunit sa gitna ng pagkakasiyahan nila ay darating pala ang oras na kinatatakutan ng dalaga. "Emily! May bisita! Maghahatid daw ng tanghalian mo!" Sigaw ni Buboy mula sa malayo. "Sino yun?" Tanong kaagad ni Brent, tila nagsiselos. "Bebe ni Emily!" Inosenteng sagot ni Kokoy at nagsimulang kumain. Sinamaan siya ng tingin ni Brent. Napangangalang si Emily nang mauna pa talaga ito na salubungin ang dadating. Ngunit 2 bata ang tumakbo at nilagpasan si Brent upang yakapin siya. Mommy! Nagdala po kami ng pagkain ni Zian. At saka po ice cream para po hindi na po malungkot yung mommy namin. Dagdag pa ni Zian. Mula sa malayo ay nakatingin lang ang ina ni Emily kay Brent. Naroon sa mata nito ang disgusto. "Totoo nga, Manong, kamukhang-kamukha nga ni Engineer yung kambal." Bulong ng isa sa mga tauhan. Natulala lang si Brent sa kambal. Nagpapalipat-lipat ang tingin nito kay Zian at Zion. Napansin yun ng dalawa kaya nahihiya itong lumapit sa lalaki. Hello po. Ikaw po ba yung boss po ng mommy ko dito? Pwede po ba kaming pumasok ni Zian para maging kargator po ba yon? Katulad ni mommy? Maliliit ang boses na saad ni Zian. Masipag po kami nakambal ko po, sir. Tapos po may muscle din po kami. Para po hindi na po napapagod si mommy. Kasi po, kami yung lalaki. Kami na po yung magtatrabaho para po kay mommy. Tumulo ang luha ni Brent. Nanginginig ang labi nito at halatang hindi alam kung anong sasabihin. Sige na po, sir. Baka po umuwi na po yung daddy namin kapag nalaman niya na mabait tsaka masipag po kami. Kaya, tanggapin mo na po kami, sir, please. Kinuskos ng kambal ang kanilang mga palad. Umiiyak na hinatak ni Emily ang kambal. "Anak, may trabaho pa kasi si mommy. Sama na muna kayo kay nanay. Promise, uuwi ka agad ako pagkatapos nito. Kailangan ko lang asikasuhin yung trabaho ko." Malungkot ka pa rin po ba, mommy? Kasi namimiss mo si daddy. Kami din po eh. Miss din po namin si daddy. "Emily, what's this?" Halos garalgal ang boses ni Brent. "Huwag muna kayong makulit, okay? Sumama na muna kayo kay nanay." Hinatid ni Emily ang kambal kay Selly. Tinanguan lang siya ng ina at umalis na ang tatlo. Naramdaman ni Emily ang kamay ni Brent sa braso niya at hindi na siya nagpumiglas nang hatakin siya nito sa opisina. "What's that?" Madiing tanong pa ni Brent. Namumula ang mga mata nito at mabigat ang paghinga. Hindi niya maiwasang matakot. "I'm sorry, Brent." "Hindi ko kailangan ng sorry mo, Emily. Alam ko sa sarili ko na mga anak ko sila. Pero gusto kong marinig sa'yo ang kumpirmasyon. Tama ka. Ikaw ang daddy nila. Bakit di mo sinabi sa akin?" Mas lalong naging emosyonal ang lalaki. "Hindi ko alam kung paanong sasabihin sa'yo. Natakot din ako sa magiging reaksyon mo at mas lalo kong natakot sa mommy mo. Hindi ko sinabi sa'yo noon kasi kapalit noon, mapapahamak ang buhay namin ng kambal. I'm sorry, Brent." "Why? Anong ginawa ni mommy sa inyo ng kambal?" "Hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin. Pero sinubukan niyang ipalaglag si Zian, Brent. Nasa Canada ka pa noon. Nagising na lang ako na nasa ospital ako pagkatapos niya akong painumin ng gamot. Muntik nang mawala yung mga anak ko sa akin kasi gusto niyang mawala sila." Napahilamos ng mukha si Brent. Sunod-sunod ang pagtulo ng luha niya. "My mother did that to you. Mahal kita, Brent. Gagawin ko lahat para hindi ka mawala sa akin. Pero mas mahal ko yung mga anak ko. Hindi ko sila kayang ipahamak. Ikamamatay ko kapag nawala sila sa akin." Nagsimula siyang umiyak. Lumapit si Brent at binalot siya ng mahigpit na yakap. "I'm sorry, baby. I didn't know you had to go through that. I'm sorry kung hindi kita pinahanap noon. I'm sorry if I just let you go that fast." "Hindi mo na kailangan mag-sorry, Brent. Alam kong namatay din si Tito pagkaalis ko. Dobleng paghihirap yung nararamdaman mo kaya naiintindihan ko kung bakit ka galit sa akin." "Shh. I will never be mad at you. Wala akong karapatan na makaramdam sa'yo ng galit. Sobra-sobra yung sakripisyong binigay mo para sa mga anak natin." Saglit silang natahimik. Magkayakap lamang sila habang pinapakiramdaman ang payapang pagtibok ng puso ng isa't isa.
I want to meet the twins, Emily. Tumango siya. Sumama ka sa akin pag-uwi. Kakausapin ko na muna sila saglit at saka kita ipapakilala. I'm scared, Emily. What if they don't like me as their father? What if they are mad at me? Matagal ka na nilang hinihintay na umuwi. Sinabi ni nanay sa kanila na nasa malayong lugar ka lang at nagtatrabaho. Sinabi ko na rin naman sa kanila na malapit ka nang umuwi kaya hindi na sila gaanong magugulat pa. Thank you, Emily. Hindi ako perpektong ina sa kanila pero ginawa ko lahat ng makakaya ko. Mapalaki lang sila ng tama. That's what I admire about you. Wala kang pakialam sa sarili mo minsan. Let me take care of you and the twins this time, okay? Hindi mo na kailangan pang maging malakas palagi kasi nandito na ako. Ako na ang bahala sa inyong tatlo. Gamit ang sasakyan ni Brent ay bumiyahe sila pa uwi. Sinalubong siya ng yakap nila Zion at Zian. Yay! Maagang umuwi si Mommy! Makakapaglaro tayo! Very good naman yung mga baby na yan. At dahil dyan, may reward ako sa inyo. Ano po yun, Mommy? Naalala niyong sinabi ko kagabi na kapag naging mabait kayo, uuwi na si Daddy. Opo, Mommy! Nagpakabait po kami ng sobra ni Zian. Tignan mo po yung kamay namin, Mommy. Puro po kami stars galing kay teacher. Alam ko, kaya dininig ni Lord yung wish niyo. Nandito na si Daddy. At hindi na siya aalis sa atin. Natahimik ang kambal. Pumasok si Brent at halos mamutla ito nang tumingin sa lalaki ang magkapatid. Siya yung engineer na nakita niyo kanina. Hindi ko lang kayo napakilala kaagad kasi ayaw ko naman na mabigla kayo. Say hi to your daddy, babies. Halos pumiyok pa si Emily. Katulad ni Brent, mabilis ding namula ang mata at mukha ng kambal hanggang sa umiyak na ang mga to. Patakbo silang yumakap sa lalaki. Shh! Daddy's already here. Hindi ko na kayo iiwan ulit. I'm sorry kung ngayon lang si Daddy. I'm so sorry. Hinayaan ni Emily na magkaroon ng oras ang tatlo. Naging malapit kaagad ang loob ng kambal sa ama. Daddy, dito ka na po ba? Kaya dito ka na po matutulog? Tanong pa ni Zian habang pinaglalaruan ang kamay ni Brent. It depends kay Mommy. Ask for her permission first. Nginitian siya ni Brent. Mommy, please? Tabi-tabi po tayong matulog mamayang gabi para happy family po tayo. Pakiusap pa ni Zion. Sigurado ka ba? Maliit lang yung kama namin. Hindi tayo magkakasya lahat doon. Kahit sa sahig na lang ako, Emily. Yay! Sa sahig na lang po tayong lahat para po magkasya tayo. Magmula nang dumating si Brent ay hindi na humiwalay ang kambal sa lalaki. Kahit nang magkapunan sila ay sinubuan ng lalaki ang kambal. Naghiwalay lang ito nang paliguan niya ang mga anak. Sobrang saya nyo ngayon Mukhang may bago kayong favorite. Saad ni Emily habang binibihisan niya ang mga anak niya na si Zian at si Zion. Ikaw pa rin po yung favorite namin, Mommy, pero favorite din po namin si Daddy. Pwede po ba yun? Of course, baby Zion. Iparamdam nyo kay Daddy na mahal nyo siya, okay? Opo, para hindi na po siya ulit umalis, Mommy. Sige na, dito na lang kayo sa kwarto at tatawagin ko yung Daddy nyo para makatulog na. Bilisan mo, Mommy Maglalaro pa po kami ni Daddy. Natawa si Emily kay Zian. Naabutan niya si Brent. Sa kusina nakausap ang kanyang ina. Sinikap niyang hindi iparamdam ang kanyang presensya. Gusto ko lang pong humingi ng tawad sa nangyari kay Emily. At Mommy, Nanay Sally. Alam ko po na galit ka sa nangyari. At ako din po hindi ko matanggap na nagawa yun ni Mommy sa kanya. Gusto ko po na malaman niyo na valid po yung galit niyo. At rerespetuhin ko po yung desisyon niyo tungkol sa amin ni Emily. Wala ka namang kasalanan sa ginawa ng ina mo. Inaamin ko galit pa rin ako sa kanya. At nararamdaman ko yun tuwing nakikita ko siya sa mukha mo. Pero nawawala ang galit na yon sa tuwing nakikita ko rin sa mukha mo ang mukha ni Zian at Zion. Ayokong mabuhay sa galit, Brent. Mahalin mo lang ng sobra ang anak at mga apo ko. Yun lang yung gusto ko. Mahal na mahal ko po si Emily Nay. Hindi ko po hahayaan na mawala sa akin ang pamilyang to. Saglit na natahimik ang dalawa. Nagpanggap si Emily na kakadating lang sa kusina at nginitian ng mga ito. Hinahanap ka na pala ng kambal. May binigay sa akin si nanay ng mga damit. Saan ako pwedeng maligo, Emily? May banyo sa loob ng kwarto ng kambal. Doon ka na lang maglinis. Susunod ako maya-maya sa inyo. Nginitian siya ni Brent. At halata ang pagkasabik sa mga mata nito na makita ulit ang kambal.
Nang mawala ang lalaki, ay tsaka niya niyakap ang ina. I love you, nanay ko. I love you to, anak ko. Tila nadagdagan ng isa pang anak si Emily sa kulit ng mag-aama niya sa kwarto. Sa sahig sila natulog at nasa magkabilang dulo sila ng kambal. Hindi niya matandaan kung anong oras silang nakatulog, ngunit batid niyang may ngiti sa kanyang mga labi nang pumikit sila. Kinabukasan, hindi na siya pinapasok pa ni Brent sa trabaho. Sinaglit lang ni Brent ang site at saka sila namasyal sa labas. Yon ang naging buhay nila sa mga sumunod na araw at tagumpay naman si Brent na mapalapit sa kanya ang kambal. Isang gabi ay maagang nakatulog ang kambal sa pagod. Lumipat si Brent sa tabi niya at yumakap. Napaayos ko na yung kwarto ng kambal sa bahay. Pwede na tayong lumipat doon anytime. Gusto mo ba na umalis na tayo dito, Brent? I'll be honest to you, Emily. Wala dito yung buhay ng kambal. Kaya ako nagtatrabaho dahil sa inyo, kaya hindi dapat kayo mahiya na sumama sa akin. What's mine is yours. And I want you to own every single thing of my possession. Oras mo na para magpahinga sa pagtatrabaho para sa kambal. Let me do my responsibility as the father of this family, baby. Nagpaalam ka na ba kay nanay? Yup. Please convince her na sumama sa atin. Sigurado ka na gusto mo isama si nanay? Yes. Don't you want to bring her? Gustong-gusto ko. Nahihiya lang ako na sabihin sa'yo, Brent. Hindi ka na pwedeng mahiya sa akin ngayon. Alam ko yung lahat sa'yo, Emily. Nakita ko na rin ang lahat. Thank you, Brent. No, I should be the one thanking you. Without you, this family wouldn't be possible. Thank you kasi ikaw yung ina ng mga anak ko. At thank you dahil ikaw yung babaeng mahal ko. Mahal na mahal din kita, Brent. Kayong tatlo ng kambal. Ang buhay ko. Hinalikan siya nito sa noo at magkayakap silang natulog kaya gano'n na lang yung pang-aasar ng kambal pagkagising nila. Buong linggo nilang inasikaso ang paglilipat at nakumbinsi rin nila si Selly na sumama. Sa malaking mansyon ng Saavedra na nirahan sina Emily, kasama ang kanyang mga anak at ina. Mommy, may secret kami sa'yo, pero hindi namin sasabihin. Humahagikik na saad pa ni Zian. Nasa sala sila at nag-aayos ng decoration para sa kanilang Christmas tree. Shh! Sabi ni Daddy hindi pwede sabihin. Suway pa ni Zion sa kambal. Hindi ko naman sasabihin kay Mommy na bumili si Daddy ng singsing eh. Pinalo pa nito ang kakambal. Nagulat na tumingin si Emily kay Brent. Tulala na ngayon ang lalaki sa kawalan. Natawa na lang si Emily. Etong mga batang to talaga. Umakyat na nga kayo sa mga kwarto nyo. Emily, ako na ang bahalang magpatulog sa kanila. Iwan na namin kayo dito sa sala. Saad pa ni Selly at pabulong na pinagalitan ang kambal. Nay, si Yaya Jocelyn na po yung magpapaligo sa kambal. Magpahinga na rin po kayo. Bili niya pa sa ina bago tumabi kay Brent at niyakap ang bewang nito. Just pretend that you didn't hear anything, baby. Namumulang saad pa nito. Sinabi ko naman na hindi mo na kailangang mag-propose, 'di ba? May 5 years old na tayong kambal. Itabi mo na lang yung gastos para sa pag-aaral nila. Bumuntong hininga si Brent at kinuha ang kamay niya. Ayaw kitang tipirin. Malaki yung naging sakripisyo mo para sa kambal kaya hayaan mo na ispoil kita, okay? I will give you the best proposal. The biggest wedding and from now on, you'll have the grandest birthday. Brent, don't tell me to save up. Your boyfriend is a billionaire, Emily. Hindi basta-bastang mauubos yung pera ko. Hindi lang kasi ako sanay sa ganito. Sorry. Shh. I understand. Kaya hayaan mo na ispoil kita, okay? Deserve ng mahal ko ng masaya at mapayapang buhay. After everything that you've been through, this is the least I can offer. Pansin ni Emily na ugali ni Brent na pudpurin ng halik ang kamay niya. Nung unay akala niya pinagigilan lang siya nito. Ngunit may pagkakataon na nagising siya sa gabi at nakitang pinapahiran ni Brent ng ointment ang mga paltos niya sa kamay habang tila naluluha. Wala sa sinabi ni Brent ang hindi nagkatotoo. Mula sa proposal hanggang sa kasal, ay halos malula si Emily kung gaano yon kaingrande. Dumating din ang kaarawan ng kambal na sa ibang bansa nila piniling mag-celebrate kasama si Nanay Selly. Doon napatunayan ni Emily na tama ang lalaking minahal niya at piniling maging ama ng kanyang mga anak. Hindi man siya nito nakasama sa umpisa, meron naman silang panghabang buhay para mahalin at panghawakan ang isa't isa.
Ayan, dito na nga po nagtatapos ang nakakakilig at nakakatuwang kwento ni Emily at ni Brent. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod ay abangan pa rin ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre, dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.